Leo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 5 to 11, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And also, it's Leo season. Happy birthday, happy solar return sa inyo. I wish you all the best in life, happiness, success, good health. Ayan, let's see Leo what's coming to you this week. For Leo, August 5 to 11, 2024. Uy, serendipity. May swerte, oh. Kumbaga ililid ka sa destiny mo. Oo. Yung iba sa inyo, maliliwanagan na kayo ano yung purpose niyo sa buhay, or ano talaga yung gusto nyong gawin, saan kayo mas magiging successful. Merong clover leaf, oh. Matayog ang iyong pangarap. Marami kang gusto pang ma-achieve. And I think you are being guided by your spirit guides sa destiny mo, sa iyong purpose sa buhay. You have by the book, oh. Speaking of being guided, meron kang fina-follow na recipe to success. Oh. So some of you, mas nagiging disiplinado kayo sa mga actions ninyo. You make sure na in alignment yung ginagawa nyo doon sa goal na gusto nyong ma-achieve. Doon sa gusto nyong marating na destinasyon. Yun naman ang importante dyan. Wow, loyal heart. So some of you, if you are single, maaring meron kang makikilala na romantic partner na parang feeling mo matagal na kayong magkakilala. Pwede siyang soulmate connection. If you are in a relationship, kung yung person that you're dealing with ay hindi mo soulmate, possible na magkaroon ng challenge sa relationship ninyo that will lead you to your soulmate connection. But for some of you, you will realize kung itong person that you're dealing with is someone na makakasama mo na habang buhay eh. Oo. Maaaring merong person dito na very loyal sa kanyang person. Pwede ikaw to or the person that you're dealing with. Let's see your overall energy. The Star. Wow. Matayog ang iyong pangarap, Leo. So talagang meron kang pinanghahawakan eh. I am seeing a lot of alignments dito. Tingnan mo, may hawak siya doon. Hawak niya rin to, nakatingala siya. So talagang ginaguide ka, no, papunta doon sa pangarap mo. And unti-unti, no, naaabot mo yung mga goal mo sa buhay. The Star is about your hopes, your dreams. So, as your overall energy, punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng pananampalataya sa sarili mo, sa kakayanan mo. And the Star is also about healing. So, kung nagkaroon ka ng mga challenges in the past, nakaka-recover ka na from that at pinagpapatuloy mo lang ngayon yung iyong mga nasimulan. Your challenge is, the Three of Swords. So, maaring ito na nga yung sinabi ko sa inyo kanina na may challenge kayong na-experience in the past na sa ngayon, mas nagpo-focus ka doon sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo kesa doon sa hindi magaganda. Okay? And as a challenge, medyo mahirap siyang gawin, no? But the good thing is, maaring merong tao na very supportive sa'yo, hindi ka pinababayaan, hindi ka binibitawan, someone who is always there for you. So, meron ka namang karamay kahit na meron kang pinagdadaanan na challenge sa buhay. Let's see your opportunity. You have the Three of Pentacles. As an opportunity, this is collaboration, expansion ng career, ng business. Maaring meron ding agreement dito. Pwedeng papasok ka sa isang
kontrata, bagong kontrata sa trabaho, sa negosyo, may mga documentations na uh, isa-sign, no? So this is about working towards your goals and your dreams. So like what I mentioned kanina, meron taong supportive sa'yo. So sa nakikita ko dito, this can be a friend, pwede ring mahal sa buhay, but definitely hindi ka nag-iisa rito, no? Meron sa'yong nakasuporta, merong nag-guide rin sa'yo. And then your blessing is, wow, the magician. As a blessing, that is your manifestation skills. Kumbaga, mabilis ka ngayon mag-manifest ng iyong mga goal sa buhay, mga gusto mong ma-achieve. Kaya kailangan is, mas lalo, ito yung panahon na mas lalo ka dapat na nagtitiwala sa sarili mo. Regardless, no, kung meron kang challenge o wala na pinagdadaanan. I think kasi itong Three of Swords na to ay para siyang some of you, Leo, pwedeng physical na challenge to. Like, for example, nagkasakit kayo. Eh, ngayon kasi medyo uso yung flu. Yan, ubo, sipon. So, yan yung challenge. May kinalaman sa kalusugan nyo. Kaya itong The Star is about healing as well. So, ngayong week na to, nakaka-recover ka na, gumagaling ka na, nagiging maayos na ulit ang lahat. Mm. Yun naman ang importante dyan. And then the magician here is also about stepping into your own power. Maaring ngayong week na to, marami kang marirealize about your abilities, no? So kumbaga from the challenge na pinagdaanan mo, doon mo marirealize na ang lakas ko pala, no? Oo, marami ka palang kayang gawin. Mm. Ayan, so let's see what else for Leo. You have Moon in Pisces in the 12th house. Empathy. Someone is always there to listen to you. Meron kang BFF or someone na very close to you na hindi nawawala sa tabi mo, na laging sumusuporta sa'yo. Loyal talaga siya. Someone who's willing to listen, nakikinig sa'yo sa mga hinaing mo, sa nararamdaman mo. You have Jupiter in Sagittarius in the 9th house. So, Jupiter is about abundance, expansion. 9th house is higher learning. So, yung iba sa inyo, may mga pag-aaralan, i-research, may mga gusto pa kayong i-improve sa sarili ninyo. Sa pamamagitan ng pag-aaral, madadagdagan yung knowledge nyo, yung kaalaman ninyo, and yung skills ninyo. Yung iba naman sa inyo, mayroong mga travel opportunities na parating. You have the Sun in Capricorn in the 10th house. Wow. Meron kayong achievement pagdating sa career. Yung iba makakakuha ng leadership role. Yung iba may award na matatanggap, merong recognition na kung saan i-recognize yung galing mo, yung talento mo. Sa money, career, finances, 3 of Cups, the Temperance card. Okay, so yung mga projects mo sa trabaho, sa career, sa business na na-delay, ngayon matutuloy na siya. Magpapalawak ka na ng iyong trabaho, ng business, ng career mo. Matutuloy na rin yung mga na-delay. Okay? So sa love life, you have the World, you have the Hanged Man. So yung iba sa inyo, kung kayo ay may long distance relationship, siguro marirealize mo if worth it pa ba itong relationship mo with this person. Oo, sulit pa ba siya? Worth it pa ba na ipagpatuloy? Kasi pwedeng sa ngayon, nahihirapan yung iba sa inyo na mag-maintain ng long distance relationship. If you are single, pwedeng meron kang kakonect ngayon na foreigner or from a different country, malayo sa'yo, pero hindi ka sure parang hindi ka pa sigurado sa kanya.
love. Love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Yes. So, loving yourself first, it means taking care of yourself first. Unahin ang sarili. Kasi hindi ka makakapagmahal ng iba kung hindi mo mahal yung sarili mo. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye.